Sa left corner. Allen, stay sa left corner. Thank you guys. Si Disney Princess. Si Aurora Princess yan. After the President's situation briefing on a severe tropical storm Christine with various government agencies on Wednesday morning, October 23, Marcos says the government is now starting to marshal their assets that will help Filipinos affected by the severe tropical storm. As soon as we can get in, as soon as makapasok kami, we will be doing that. And we are now beginning to marshal our assets, like for example, rubber boats. Hanggang Mindanao, kukunin na namin at dadalhin namin dito sa area na pangangailangan. On Tuesday, October 22, Robredo and the Naga LGU urgently requested for trucks, pump boats, and other resources that could be used in aiding the locals affected by heavy rains and strong winds brought by severe tropical storm Christine. According to Robredo, many of the rescue trucks have become inoperable due to the flooding. Marcos assures the public that government assets are in place to assist those affected by severe tropical. Wala nag-evacuate, kaya ang nangyari, punong-puno po evacuation center. But ang hindi talaga namin ma-expect yung mga dating tuhod lang ng bagyo the past 30, 40 years. Eh ngayon umabot lampas tao, lampas bahay po. So, unexpected talaga. Kung meron ho ba kayong missing na kababayan sa Kamsur, pinahanap hanggang ngayon? Well, nag-aantay pa kami sa Saturday, may konti casualty kami ang reported dalawa dahil talagang hindi sumunod sa evacuation. But so far, nag-aantay pa kami ng report ng mga continuing casualty. So far, wala namang hinahanap dahil napigilan naman yung mga fishermen magpalaot. Saan po yung dalawang casualty ninyo? Taga saan? Sa bayan po ng Iriga City po. Magkaano-ano? Magkaka-mag-anak? Hindi ko pa ma-verify po pero ang alam ko po ay hindi sila magkamag-anak. Opo. Pero ang Kamsur ho ba'y nagdeklara na ng state of calamity? Opo, nag-declare na kanina umaga po. May gaano naman ang mahuhugot ninyong pondo under the declaration ng state of calamity? Sorry po, pakiulit po. Gaano kalaki ang pondong mahuhugot pa ninyo kung kayo ba'y nagdeklara na ng state of calamity? Well, ang importante sa state of calamity, mabibigyan po muna ng mga LGU and the barangay municipal probinsya na magtapo nila yung natitirang pondo nila. At kung di po natin makakalimutan, ilang linggo lang nakalipas yung typhoon Enteng po, tinamaan rin po kami, di ba po? Ay di hindi ba nakakabangon? Hindi po nakakabangon So, kailangan talaga namin po ng nag-a-appeal lang kami sa lahat ng ahensya, mga privado o publiko po. Meron ho bang nakipag-coordinate din sa inyo from the national government para dun sa additional na tulong na hinihingi po ninyo? Opo, tumawag na po si DSWD Secretary Rex Gatchalian na 3 days ago po padala na po siya ng mga relief kasi di ba nag-evacuate kami na maaga. Secretary John Crimolia tumawag nag-assure ang Pangulo through him na tumulong po. Secretary Comidoro po, ang Defense Secretary, nag-apila po kami sa kanya na magpadala ng mga rubber boats and other equipment at action naman po. Alright, sige Congressman, baka meron ho kayong mensahe sa inyong mga kababayan dyan sa Kamsur at kung meron pang hihingi ng tulong o nangangailangan po ng assistance, paano nila kayong makokontak? Saan sila lalapit? Well, una salamat sa oportunidad. Marami nang hihingi ng kababayan po natin. May kami ng tulong, nag-a-appeal kami sa para makabangon po kami. Siguro na lang po, paki-antapay na lang po ng Facebook ko or kay Governor Luigi or ang province ng Kamsur. Nakalagay po doon yung mga
kailangan po namin ang nagpapadala. Kung sino man magpadala, Ramdam na ang malakas na hangin at ulan sa malaking bahagi ng Isabela. Hindi pa man tumatama sa lupa ang bagyong Christine, hindi na madaanan ang ilang tulay dahil sa pag-apaw ng tubig. Sa Ilagan City, dinala na sa ligtas na lugar ng pamilyang ito ang kanilang mga alagang hayop at ilang gamit. Baka raw kasi masira ang kanilang bahay sa lakas ng hangin. Kaya uwi na kami, ma'am, dahil malaki na yung ilog. Maging ang mga palayan sa Rojas, Isabela, lubog na sa baha. Isang mangingisda naman na abutang naglalambat pa rin sa isang sapa sa Gamu, Isabela para may makain ang pamilya. Maaga na rin lumikas ang ilang residente sa iba't ibang bayan sa Isabela. Kasi mas lakas po yung hangin, ma'am. At saka hindi rin po safe sa bahay. May baby po ako. Sa Dagupan City, ramdam na ang malalakas na hampas ng alon at hangin kaya hindi na nangahas na pumalaot ang ilang mangingisda. Sobrang taba ko. Kasi, anak ko kasi na nag-aalala ko sa anak ko sila. Ayaw kung may mangyari masama sa kanila. Mahigpit din na ipinagbabawal ng otoridad ang paliligo sa dagat. At maaari, wag po munang pumunta sa karagatan natin dito sa Pangasinan para makaiwas po sa disgrasya. Sa Lingayen, Pangasinan, tila sumasayaw ang mga puno ng nyog sa baywalk sa lakas ng hangin nararanasan doon. Halos walang makita na namamasyal sa lugar. Malakas din ang hampas ng mga alon sa dagat sa Binmalay, Pangasinan na sinasabayan ng malakas na hangin. Ang ilang mangingisda dinala sa ligtas na lugar ang kanilang mga bangka. Hindi na madaanan ang Spillway Bridge sa San Francisco, Agripay, Quirino dahil sa baha. Bukas naman ang spillways ng Adalam Dam. Nagpakawala na rin ng tubig ang Bustos Dam sa Bulacan. Ginawa ito bilang paghahanda sa ulang posibleng ibuhos ng bagyo. Sa briefing ni Pangulong Bongbong Marcos kasama ang iba pang ahensya ng gobyerno, iniutos niya ang pagpapakawala ng tubig sa mga dam para makabawas sa posibleng pagbaha. Maybe if what we can do is do a measured response. Kahit hindi pa high water level, magbitaw na tayo ng kaunti. Pababain na natin na hindi apektado yung mga downstream communities. Magbitaw na tayo ng tubig para pagdating ng malakas na ulan, mababa na, hindi naman mababa, pero mas naibaba natin yung tubig. Alas 3 ng hapon kanina, nagpakawala na ng tubig ang San Roque Dam. Alas 6 naman ng gabi ang Ambuklao. Nauna na ring nagpakawala ng tubig ang Binga at Magat Dam. Sinabi rin ng Pangulo na prioridad na maabot ang mga nangangailangan ng rescue basta kaya at ligtas ng puntahan ng mga air, sea at land assets ng gobyerno. Biya mula naman sa 9 barangays ay nasa 12 barangays na ang isinailalim sa preemptive evacuation. As of 8 p.m. kanina, nasa 116 families o mahigit 300 individuals na ang nasa evacuation sites. Yung mga outside evacuation naman o yung mga makikitira muna o makikitulog sa kanilang kaanak o kaibigan, nasa 87 families yan o 207. Isinailalim na rin sa state of calamity ang Tagkawayan sa Quezon Province dahil sa pananalasa ng bagyong Christine. Lubog sa bahang ilang lugar doon dahil sa halos walang tigil na ulan. Ayon sa Tagkawayan LGU, mahigit 100 milyong piso na ang halaga ng pinsala sa agrikultura at pangisdaan sa kanilang lugar. Sa bayan naman ng Lopez, magdamagan ng pagsagip sa mga residenteng hindi sumama sa preemptive evacuation. Nasa 4 ang residente ang nailikas. Sa Gumaka, nasayang ang mga palay na aanihin na dapat sa isang bukid. Nasira naman ang covered court ng Lukban Elementary School dahil sa lakas ng hangin. May classroom ding nabagsakan ng puno. Bumagi din ang kisame at nasira ang gamit sa loob ng classroom. Sa bayan naman ng San Narciso, bahagyang inanod ng baha ang isang pampasaherong bus papunta sa gilid ng highway. Mabutit ligtas ang mga sakay nito. Good morning po. Pa-rescue po kami. Santa Cruz, Libon, Albay po. Ay, naguyot na. Ay, wala, darang namin. Ay,
Tutulte, magsarabot, sabo na di sa aton. Oh, burger. Sika din mo. Dati din may pastil. May umoy na yan. Burger, saka burger. Hindi kinari, di naman, tadaman solo. Okay, sige itong nawatan. Okay, Ate Diana.
Pwede ko kuhaan. Speaker. Right, right. Katunga na, katunga. Sugit, masulog dito? Ha? Masulog? Look at my room. Super baha na. May mga gamit din ako dito. Una ako ka. Ay, nasikap. Dahil ko mang kaipa, nainot ako. Binubatan ang ba? Mabirik lang muna. Of the total number of affected persons, more than 12,000 people have been displaced, with most of them staying inside different evacuation centers nationwide, while the others are taking shelter elsewhere. The NDRRMC also monitored 92 flooded areas in Mimaropa, Region 5, Region 6, Region 8, and in Region 9. According to the NDRRMC, the government has so far distributed about 170,000 pesos worth of Southern Tagalog, Bicol, Eastern Visayas, Central Visayas, Western Visayas, and Northeastern Mindanao from 12 midnight until 4 a.m. on Wednesday. Classes and work schedules were suspended in different local government units and offices of Metro Manila and various provinces due to the inclement weather. President Bongbong Marcos also held a situation briefing on Wednesday morning to assess the situation and effects of Tropical Storm Christine. Marcos has ordered the gradual release of water in dams to prevent overflow due to heavy rains. Marami-rami pa rin mga sasakyan at mga tao ang makikita dito sa labas. Kurt, ito sa mga images na tinitingnan natin, dito sa may bandang ano ba to? Saan banda ito? Sa may Etchage pa ito? Nakikita natin na mayroong mga pagbaha dito sa ilang mga areas na dyan sa Isabela. Neil, sa ngayon, nakapagtala na ang lalawigan ng Isabela ng ilang mga pagbaha sa ilang mga lugar dito sa probinsya. Ito ay dahil sa pagtaas ng level ng tubig sa ilang mga ilog. Kaya nakapag-provide na ang mga lokal na pamahalaan, lalo na yung mga sa barangay, ng mga sasakyan upang sunduin ang ilang mga evacuees doon sa mga mabababang lugar. Kagaya nga nung